If you're like me na first time din pumunta sa New Zealand, this video is for you. Hi everyone, Faith here, and believe it or not, this was my first ever international trip. And first time ko rin maka-experience ng snow last year. Excited na ako i-share sa inyo yung mga bagay na sana alam ko noon pa. Ready na ba kayo? Let's go! Unang-una sa lahat is yung New Zealand Traveler Declaration Form. Importante to at kailangan mong kumpletuhin 24 hours bago yung flight mo papuntang New Zealand. Libre lang to and pwede mong gawin online or via their app. Pero no worries if hindi masyadong techy kasi usually during the plane ride, bibigyan ka nila ng physical form mismo. So usually ang mga nilalagay dito is yung passport details, yung recent travel history, and ito yung pinaka-important na part is yung pag-declare ng mga dala mo. Lalo na kung may pagkain, halaman, gear, soil, or usually mga organic materials. New Zealand kasi, they are very serious about protecting their biosecurity. Kung hindi mo i-declare yung dapat mong i-declare, pwede kang ma-fine. We've linked official sources in the description below, pero ang rule of thumb is always declare if you're unsure. Walang multa for over-declaring, but kung may hinahanap na required na i-declare tas hindi mo ginawa, posibleng may fine of around 400 NZD o mas malalang consequence. Sanay tayo sa tropical na climate, so kakaiba talaga dito. Sa New Zealand, malamig sa gabi, lalo na sa winter. Kung nasa South Island ka, iba talaga yung level ng lamig compared sa mga North Island cities. Hindi ibig sabihin na hindi mo maprepredict. Not only na important na mag-layer ng clothes, important din na maging ready ka with your chapstick, yung mga moisturizers, especially kung lalabas ka lagi sa mga cold and snowy areas. Masakit yung lips ko on the first day kasi medyo chapped siya because hindi ko alam na sobrang dry pala nung hangin when it's winter. Isa pang difference here in New Zealand is nakaschedule yung public transport. Buses, trains, ferries, hindi parang jeep or trek na basta sasakay ka lang kahit walang schedule or papara ka lang kung saan. Kailangan there's a little bit of planning, lalo na if nasa outskirts ka of major cities. Isa pa, each city may sariling payment system. So, parang may each city here, parang may sarili silang beep card, kumbaga. So, for example, in Auckland, kailangan may 80 hop card ka. Hindi pwedeng mag-cash sa bus. So, isa yan sa mga mistakes ko. So, ang tip ko, pupunta ka sa iba't ibang lugar sa New Zealand, alamin in advance ang payment rules nila para hindi ka mahuli. One of the other many questions we get here at Koru is about the cost of living and grocery shopping in New Zealand. So, regarding ng cost of living, much like in the Philippines, how some items ay mas mahal compared to others because of the country that we're living in. Parang ganun din sa New Zealand. So for example, mas makakatipid ka sa dairy products tulad ng gatas, queso, and yung beef mismo. Pero tropical fruits katulad ng mangoes and durians, syempre medyo mas mahal. Helpful tool din na nakita ko online is the Grocer app, or alam ko meron silang online site. Pwede mong makita yung price comparison across supermarkets actually and matatrack mo dito yung price history. Gumawa din ng shopping list. So may lesser prices and less stress for people doing their groceries here. As someone na sa Metro Manila lumaki for her whole life, nakasanayan ko na yung 24/7 na busyness of the city. So yung traffic, maliwanag kahit gabi, yung mga shops na bukas na sobrang late actually, mga 24/7s natin. Dito sa New Zealand, compare ko siya with living in the province. Most places close early. Yung mga cafes nila are already closed by 3 p.m. So, mararamdaman mo talaga yung mas chill na place or pace of life and mas tahimik. May mga umaga na pwede ka nang maglakad sa park, kuminom ng kape, mag-relax lang, titingin ka lang over the horizon. At huminga ng malalim ng parang hindi ka na magmamadali. Para sa akin, nasanay sa non-stop energy ng Pinas, malaking shift to. At isa sa mga first things na napansin ko is halos araw-araw nakakakuha ako ng 10K steps.
So, not in part dahil dun nga sa hindi ganun ka-accessible yung mga tricycle or wala talagang tricycle dito, 'di ba? Pero dahil sa accessible na yung mga open spaces, parks and gardens here in New Zealand at madalas na nagte-take ako ng walk hanggang pwede. My most memorable experience, I think, is yung biglang tinopak na lang ako at nag-hike ako sa Queenstown. Something I have yet to do back home here sa Philippines. Kaya kahit sanay ka sa city life, dito mo mararamdaman na kaya mo maglakad ng malayo, huminga ng malalim and mag-relax sa nature, even sa weekdays. Nakakagaan sa pakiramdam. So, alam na kapag nasa New Zealand, kailangan ng proper footwear, especially if you're gonna live in the South Islands na mas common yung snow. Pero I think basta meron kang a reliable pair of rubber shoes, pwede ka nang lumaban. So, sana nakatulong tong short guide na to para sa mga first-timers papuntang New Zealand. Whether travel lang yan or balak mong mag-move for good, maraming maliliit na detalye pero malaking impact sa buhay mo. Kung gusto mo pa ng more travel tips or ideas tungkol sa life here, watch our other videos para mas marami kang ideas and mas ready ka sa susunod. Ikaw, do you have questions about New Zealand? Drop a comment below. Excited kaming tumulong. Ingat sa biyahe and see you in New Zealand.